At ang kanila pong nagiging hakbang para sagutin po yan, mga boss chief amo, sir, eto po. Ganyan ang nagiging hakbang ng kampo ni Inday Sara Duterte. No? Yung tipo bang hindi masagot yung confidential funds, no? Hindi masagot yung mga bribery, hindi masagot yung hinihinging pondo, Angelo, hinuba niya. Oh, solid, no? Ang ginagawa ho, mga kababayan, mag-o-open, no, nung mga topic, mag-o-open nung mga issue doon sa mga congressman. Oh. Ganito, ganyan. Si Martin Romualdez at si pangalan ng isa? Si Saldico. Yang dalawang yan ang namumuno lang at may hawak ng pera ng ng Congress, etc. Yang dalawa lang na yan ang nagpapatakbo ng Congress. Pero yung talagang katanungan, mga kababayan, walang kasagutan. Ang napapansin natin dito, idadivert nila yung isipan ng sambayan ng Pilipino, no, sa ibang bagay. Para mapagtakpan yung usapin ng mga confidential funds, yung usapin at yung pagkapanganak kay Mary Grace Piatos, kay Kokoy Villamin, at kung sino-sino pa ho. Ang dami nun. 1,299 na mga resibo, mga kababayan. Sabi dito, lawmaker urge BP Sara to focus on responsibilities, not to use government as punching bag. At diyan na nga din mga boss chief amo, sir, dahil hindi makayanan ng utak ng ating Vice Presidente yung mga katanungan. Diyan na din po nanganak, mga kababayan, yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at pinsan ng Pangulo na si Martin Romualdez. Basahin kong mabilisan ito. A lawmaker, si Jim Bungalon yata to, a lawmaker has called Vice President Sara Duterte Carpio to prioritize her responsibilities, no, rather than giving what he described as a self-entitled pronouncement. Alam niyo di ba si Inday Sara Duterte, nawala din yan doon sa, kumbaga, national security. Tinanggal din mga kababayan. Nagpa-interview si Inday Sara Duterte. Kailangan, in 24 hours, ibinigay niyo na sa akin ang report ninyo. No? Iniuutos ko, in 24 hours, ibigay niyo sa akin yung report nyo, napag-usapan nyo, yung minutes of the meeting ninyo doon sa National Security Council. 24 hours. Samantalang mga kababayan, kaya nga siya inalis doon dahil napapag-isipan nila na itong mga to ay best friend si Xi Jinping. Kung ibibigay yung mga napag-usapan mga kababayan doon sa National Security Council, paano po? Xi Jinping, ito ang mga plano nila. No? Hindi ko naman sinasabi na ganun ang gagawin. Pero dahil nga ikaw, napapaisip ka, ito bang si Sara Duterte kakampi nung mga nung China? Di ba? Sa West Philippine Sea, walang maikomento. Tapos mag-request. Pwede ba ibigay niyo sa akin in 24 oras, no? Ay ibigay nyo yung mga napag-usapan nyo dyan sa National Security Council. Baka lumaglag. Lalo tayong mayari, mga kababayan. Mabuti na lang hindi pinansin ni Pangulong Bongbong Marcos at gobyerno ng Pilipinas. Di ba? House Assistant Majority Leader, no? And ako, Bicol Party List, Jill Bungalon, criticized Duterte for her recent comment against the administration, President Bongbong Marcos, pointing out this issue were not raised during the tenure of Department of Education Secretary yung mga sa DepEd. Daming di ba? Yung mga laptop, hindi na asikaso ng maayos. Yung mga inaamag, di ba?
Oh, ay Diyos ko po. Ang daming mga katanungan. Pero ang ginagawa lang ho nila mga bossing is dinadivert nila sa iba. Bigla na lang ho ang ating vice presidente ay magkakaroon ng issue. O ganito, ganyan. No? Si Martin Romualdez, Saldico, at itong mga congressman na to. Pinupolitika kami. Martin Romualdez at Saldico, sila ang nagpapatakbo ng Congress. Ito namang mga congressman, etc., pati yung mga DDS, may sinasabi, 150 million ang natatanggap niyang mga yan para i-impeach ako. Hanapan po ng ebidensya, wala pong maipakita. Tapos ang ipapakalat nila ngayon, mataas ang ratings ni VP Sara, bagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Sino maniniwala sa inyong mga gunggong kayo? Ganun kabobo ang mamamayang Pilipino? Na eto si Pangulong Bongbong Marcos, kada may issue silang sinasabi kay Pangulo, sinasaguto. Kada naman ho may issue, at yaan nga po, yung mga resibo na yan na galing sa COA, na sila po ang mismo nagpasa sa COA. Questionable po, hindi nila sinasagot. Tapos sasabihin ng sambayan ng Pilipino, gusto ko tong si Sara Duterte. Bakit? Kasi basta gusto ko siya. Bakit nga? Kasi mapagkakatiwalaan. Paano mo nasabing mapagkakatiwalaan? Kasi hindi sumasagot no? Doon sa mga confidential funds. Ganun ba ang mamamayang Pilipino? Baliktad ho ata. No? Mautak, maalam, matalino ang mamamayang Pilipino. Kung sino yung mga umiiwas, halatang ayaw sumagot, halatang may itinatago, ang simpleng, kumbaga, typical na tao, pagdududahan niya mga yan. Tapos sasabihin niyo sa amin, tingnan mo, ito ang survey. Mark, mataas ang trust rating. Mataas ang approval rating ni Inday Sara Duterte. Baka naman, nagpa-survey kayo, diyan sa loob ng sa loob ng impyerno ni Kibuloy. Imperyo ni Kibuloy. Doon sa Tamayong. Natural, sasabihin niya, ayaw namin kay Bongbong Marcos. Gusto namin si BP Sara. Baka naman diyan kayo sa loob ng Tamayong nagpa-survey. Kaya naman ganyan. Huwag niyo utuin yung sambayan ng Pilipino. Napakalabo na mauto ng sambayan ng Pilipino, mga bossing. Sabihin niyo yung katotohanan, no? Sagutin ninyo lahat ng mga itinatanong sa inyo. Huwag kung saan-saan yung inyong mga sagot. Kasi mga kababayan, ganyan ang ginagawa nila, no?